Naging normal ang buhay ko sa unang pagkakataon na nakatira ako dito sa bahay ni Alondra. Ngayon hindi na ako nagtataka kung bakit walang muwang to sa gawaing bahay. Dahil kahit plato at baso na hugasin ay ilalagay lang niya sa dishwashing machine na ngayon ko lang nalaman na may ganito pala. Literal na high-tech ang lahat ng bagay narito, maging kung paano niya ihanda ang pagkain. Heto ako ngayon, sakay ng sasakyan na mabilis na minamaneho ni Alondra. Pupunta kami sa bahay ampunan sa Quezon City kung saan ako nanggaling. Ayon na rin sa sinabi ng mga umampon sa akin. Nakakahangang galing ni Alondra sa technology dahil may mga nakuha kaming impormasyon na hindi ko inaasahan na pwede pala dahil tanging pangalan lamang ng mga umampon sa akin ang alam ko. Let's go, sabi ni Alondra matapos tumigil at mabilis na inalis ang seatbelt sa bewang. Hawak kamay na pumasok kami sa bahay ampunan kung saan hindi may kakaila ang kakulangan dahil sa lumang mga pader at building sa buong compound. Halatang napabayaan na to dahil marahil sa kakulangan ng financial na tulong o suporta mula sa gobyerno at iilan sa mayaman na sponsors. Isang may edad na babaeng sumalubong sa amin at dinala sa admin office ng ampunan. Hello, kami po ang tumawag kanina para sa appointment under Lucas Bermudez. Magalang na sabi ni Alondra sa kaharap. Please sit down. Tanging narinig ko, kaya naupo ako sa tabi ni Alondra. Ilang sandali pa, ay may inilapag ang babaeng kaharap namin sa lumang folder sa ibabaw ng mesa nito. Mr. Bermudez, nakalagay dito ang laman ng detalye at report kung paano ka napunta dito sa ampunan. Sabi pa nito sabay abot sa akin. Agad na binuklat ko ito at tanging lumang litrato ng isang batang lalaki na sa tingin ko ay wala pang 1 taon at detalye kung paano ko napunta dito sa ampunan. May isang babaeng umano na basta na lang lumapit noon ay nasa palengke ng staff ng ampunan na sa Aling Helen at sinabi na hawakan ng bata. Pansamantala dahil nanganganib ang buhay nilang dalawa. Matapos tumakbong babae palayo at may ilang kalalakihan ang dumaan sa harap ng staff ng ampunan habang kalong ang noon itulog na bata. Kaya minabuti niya ang magtago at magpalipas ng oras sa isang stall ng gulay kung saan alam niyang ligtas sila at ng bata. Hindi na umano nakita ang babae maging ang mga humahabol dito. Kaya tuluyan ang dinala ni Aling Helena na siyang pinagbigyan ng sanggol sa ampunan ng bata na pinangalangan na ng Lucas. Nakuha sa borda ng lampi na nakabalot sa katawan nito. Wala po bang ibang description maliban dito, ma'am? Tanong ko sa babaeng kaharap ko na nagpakilala ng Mrs. Ramirez. Unfortunately, wala na. Pero sa likod niyan, may nakalagay yata na itsura ng babaeng tumatakbo. Sabi nito, kaya agad na tinignan ko ang sinabi nito. Maganda, matangkad, maputi at matangos ang ilong. Ito ang iba pang detalye na nakita ko. Walang kahit anong larawan ang pwede ko magamit para matuntun ang pagkakakilala nito. How is it? Tanong ni Alondra. Umiling ako at inabot dito ang papel na hawak ko. Nakita ko kung paano nito seryoso na binuklat at binasa ang bawat pahina na alam ko na pinag-aaralan niya. Pwede ko bang kunin ang picture na to? Tanong ni Alondra sa kaharap namin. Ma'am, ay ni idea kung nasaan ang lampi na to? Tanong ni Alondra. Ang pagkakaalam ko, may mga designated locker para sa mga ebidensya na nakuha namin para kapag may gaya niyong na gustong alamin ng pagkatao o pinagmulan niyo, ay may clue tayo na pwedeng simulan. Saglit, hanapin ko lang. Nabuhayin ako ng pag-asa, lalo na makita ko kung paano to tipa sa keyboard sa harap niya. Saglit pa ay tumayo ito at sinabing kukunin umano niya. Hinawakan ni Alondra ang palad ko, saka tipid ng umiti at sinabing magiging okay rin ang lahat. Sa ngayon, aalamin ko muna ang pagkatao at pinagmulan ko. Baka sakali na kapag ginawa ko to, ay malaman ko kung bakit nagkakaroon ako ng mga alaala na basta na lang lumilitaw sa baling tataw ko na tila ba bahagi ito ng aking nakaraan at pagkatao ko. Heto na, sabi ni Mrs. Ramirez na makaupo sa harap namin. Nakabalot to sa isang puting plastic at sa loob at may balot din na tela para sa proteksyon nito sa posibleng pagkakasira. Nanginginig ang kamay na binuksan ko ito. Dahan-dahan,
na akala mo ay takot na masira ko nag-iisang bagay na pwedeng makapagturo sa mga magulang ko at pinagmulan ko. JM, heart sign. RM, ito ang unang bumungad sa akin na mabuksan ko ang plastic na hawak ko. Lucas, ito ang malaking borda sa pinakasulok na lampin. Maliban dito, ay wala nang iba pang pwede kong makuha ng makalaking impormasyon na pwede kong magamit sa investigasyon na ginagawa ko. Yan na lahat ang meron kami dito. Kung may tanong ka pa, ay pwede mo akong kausapin o tawagan anytime. Bilang headmistress sa ampunan na to, ang makasama at patagpuan yung mga nawali sa pamilya ang pinakagusto naming mangyari. Ramdam ko ang kaseryosohan sa tinig nito. Alam ko rin na seryoso siya sa sinabi dahil nagawa niyang ipakita sa akin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa aking nakaraan. Sige po, maraming salamat Mrs. Ramirez. Agad na tumayo ito na makipagkamay ako. Sa ngayon, malaking bagay na sa akin ang kaalaman na hindi ako tinapon at pinamigay ang mga magulang ko, kaya nawalay ako sa kanila. Sa pag-imbestiga namin ni Alondra, ay mas lalo lamang nadagdagan ang mga tanong sa isipan ko. Lalo na kung sino humahabol sa aking ina at bakit siya hinahabol ng mga to. Hindi mawala sa isip ko kung anong kaugnayan ng taong dahilan na nangyari to sa akin at sa totoong pamilya ko para pagtangkaan ang buhay naming dalawa ng nanay ko. Salamat po. Please accept my donation. Sabi ni Alondra matapos iabot ang pinilas na papel kay Mrs. Ramirez sa kaharap namin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Malaking bagay ito sa mga bata. Sabi nito, alam ko na kahit paano maayos ang buhay ng mga batang naririto. Dahil nakita ko yon noong mga panahon na narito pa ako. Pinalas ng taga ko ng mga hindi mabuting taong umampon sa akin. Kaya muntik nang mapariwara ang buhay ko. Inampon nila ako para may alila sila sa loob ng bahay. Hindi na nga naman nila kailangan na magbayad o gumastos para sa akin. Dahil itinuturing nila akong parang maliit na daga. Siguro, ay kung hindi pa ako tumakas, ay baka tuluyan na akong nabaliw o kaya naman, ay napariwara na ng tuluyan ang buhay ko. Larawan sila ng masaya at mabuting pamilya, kaya agad na binigay ako ng ampunan sa kanila. Pero hindi alam na marami, ay palabas lamang yun dahil sa loob ng bahay, ay hindi ganun ang nakikita ko. Kundi malayo sa masayang pamilya na inaakala ko. Mahilig sa sugal at babae si Papa, habang panilayas naman si Mama Janica. Ako na bata na naiiwan sa bahay at gumagawa ng lahat ng utos nila. Sa murang edad, nakita kong iba't ibang uri ng pagtatalik dahil walang pakaalam at pakundangan ng mga to. Kahit saan na lang basta ginusto o kaya naman inag-uuwi ng babae si Papa Arman tulad din ni Mama Janica. Huwag ka na malungkot, malalaman din natin kung sino at nasaan ang mga magulang mo. Nakangiti na sabi ni Alondra na makasakay na kami sa sakyan nito. Hinawakan ko ang kamay niya na akamang aabutin ng seatbelt, kaya natigilan to at napatingin sa akin. Thank you. Malamlam ang mga mata na sabi ko. Thank you lang ba? Nakangisi na sagot ni Alondra. Napakamot na lang ako sa ulo dahil kanina ang seryoso ko. Pero heto sa Alondra katabi at kasama ko na magawa niyang alisin sa utak ko ang mga bagay na laman ng isipan ko. Dumukwang ako at inabot sa batok sa Alondra, saka siniil ng halik sa labi na pinanggigilan ko. Sarap naman. Napangiti ako sa sinabi nito. Napaka-espesyal na Alondra at nagawa niyang alisin ang mabigat na atmosphere na meron ako sa tuwing binabalikan ko ang alaala ko. Dapat ganito ka lagi, hindi yung inaakit pa kita? Nakangiti na tumango ako at hinaplos ang mukha nito. Hayaan mo. Lagi kong gagawin yan, pero gusto ko ring inaakit mo ako. Nakangiti na sabi ko, sabay kindat na tinawanan nito. Kahit di mo sabihin, gagawin ko talaga yon. Isang matamis na maalab na halik pa ulit ang pinagsaluhan namin ni Alondra bago ko siya tuluyang binitawan at inayos ang seatbelt nito. Let's go home then? Ang sarap sa pakiramdam na marinig to mula sa babaeng kasama ko. Home. Yeah, may bahay na akong tinutuluyan at lahat ng yon ay dahil kay Alondra na ginawa ang lahat para tulungan ako sa lahat ng bagay
at para mabuhay ng normal. Tahimik kami pareho ni Alondra habang abala siya sa pagmamaneho at nakatutok ang mga mata sa kalsada. Tanging ang malamyos ng musika ang naririnig ko dito sa loob ng sasakyan niya. Dahil wala ni isa sa amin ang nagbukas ng usapan. Kain muna tayo? Bigla ay sabi ni Alondra nang saglit inilingon ako. Lihim na napabuga ko ng hangin dahil nahihiya ko sa sarili ko na nag-aya sa Alondra na kumain kami sa labas pero wala akong sapat na pera. Alondra, sa bahay na lang muna tayo kumain. Pagluluto na lang kita. Hindi kasi kasya ang pera na hawak ko ngayon. Nahihiya niya sagot ko at pakiusap ko. Sige na please, ako naman na magbabayad. Don't be offended, pero bihira lang kasi ako mag-crave ng pagkain kaya ngayon. Nakalabi na sagot ni Alondra. Napabuntong hininga na lang ako. Ayoko man ng idea na siya ang babae na gagastos pero sa pagkakataon na to, hindi ko rin siya pwedeng tanggihan. Dahil alam ko na sanay si Alondra sa ginagawa ang lahat ng gusto ng malaya at walang problema sa pinansyal na gaya ko. Lucas, tawag nito sa akin para makuhang atensyon ko. Sige na, bahala ka na. Malumanay na sagot ko. Kita ko ang matamis na ngiti na sumilay sa labi ni Alondra habang nakatitig ang mga mata sa kalsada. Kaya gustong-gusto kita kasi ang bait mo. Natatawa na lang ako dahil inutupa ako kahit nakuha na niya ang gusto. Sino ba naman ang kayang tanggihan sa Alondra, lalo na kapag ginamit ng karisma niya? Tumigil kami sa isang mamahaling restaurant dito sa Tomas Morato. Hindi ako masyadong familiar sa lugar, lalo na at sigurado akong lugar na mayayaman to. Base na rin sa nakikita ko mga establishmento na ni minsan ay hindi ko tinangka na pumasok dito. Table for two? Taas na o sabi ni Alondra sa babaeng sumalubong sa amin at iginiya kami sa pribadong sulok ng restaurant. Isang Italian restaurant ang pinasukan namin. Kaya hindi na ako magtataka na Italian menu rin ang pagkain na nakikita ko na pagpipilian namin. One set of lasagna, caprese salad with pesto sauce, and margherita pizza and tiramisu. Sabi ni Alondra sa kausap. Ewan ko kung anong iniisip niya at gano'n na lang kami ang in-order niya. How about you, sir? Magalang na tanong ng waitress. I prefer pertina steak and red wine. Mabilis sa sagot ko nang hindi man lamang tiningnan ko na sa listahan ng pagkain na sinabi ko. Mabilis na wala ang waitress na kumuha ng order namin matapos sabihin ni Alondra ang juice na gusto nito. How did you know about pertina steak? Nagtataka na tanong na Alondra. Napakunot na ako. Saan ko nga ba nakuha ang idea na yon? Dahil sa pagkakatanda ko, ay hindi ko naman binuklat ang menu pero alam ko ang tungkol dito. At kung ano to? Hindi ko alam. Naalala ko lang. Sagot ko. Kita ko na tumango sa Alondra, saka tinitigan ang mukha ko. Particular ang mga mata ko. I think, bahagi ng pagkatao mo at nasa memorya mong pagkain na pinili mo. Dahil hindi mo basta nalang maisip ang mga bagay na hindi karaniwan, gaya nito. Hindi common ang French dish na in-order mo para basta mo nalang maalala dahil narinig mo kung kanino. Think about it. Baka mas maalala ka pa. Mukhang tama si Alondra. Dahil kahit minsan, hindi pa ako nakapasok sa kahit anong French restaurant. Wala rin ako mga kaibigan na maaaring nagkwento sa akin ng tungkol dito para maalala ko. Habang kumakain, ay pinagmamasdan ni Alondra ang kilos ko. Natural na inabot ako ang kutsilyo at tinidor na siyang ginamit ko sa steak na nasa harap ko. Pakaramdam ko ay dati ko na itong ginagawa dahil naging madali na sa akin ang lahat. Parang normal lang at hindi awkward, gaya ng nasa isip ko kanina na pumasok kami dito ni Alondra. Katakataka rin kung paano ako sumimsim ng red wine na hiningin ko, gayong hindi ako umiinom nito sa pagkakatanda ko. Alam ko na pinag-aaralan ni Alondra ang kilos ko. Ramdam ko ang mga mata nitong nakasunod sa bawat kilos ko. Sa maikling pagkakataon na kasama ko sa Alondra, ay natutunan ko na ring pag-aralan ang kanyang bawat galaw, naging kung paano mag-ibang reaksyon sa mukha nito. Masarap? Tanong ni Alondra
na nakatitig sa mukha ko. Yeah, gusto mong subukan? Tanong ko sabay hiwa na maliit na porsyon at inumang sa bibig nito gamit ang tinidor ko. Masarap nga, sabi ni Alondra matapos malasahan ang steak na sinubo ko. I didn't know na masarap pala yan. I'm never a fan of steak kasi since I don't like red meat. Tumango ako dahil tama siya. Pero sa ngayon wala akong ibang masabi dahil nangangapa pa ako. Kaya mo bang ubusin lahat yan? Tanong ko kay Alondra dahil nakahilera pa rin ang mga pagkain na in-order niya. Nakontento na kasi ako sa steak at wine, kaya hindi na ako kumuha pa ng pagkain na nasa harap namin. Tikman mo to, masarap to promise. Napangiti na lang ako sa kakulitan ni Alondra, lalo na nabasa lamang tong dinampot ang piraso ng pizza at inumang sa labi ko. Sabi nito na mabilis ko namang ginawa dahil baka kapag naboring ang isang to ay mainis at mag-walk out tapos maiwan ako mag-isa. Nasa huli ay maghugis ako ng pinggan dahil wala akong pambayad. Pareho kaming satisfied na lumabas ng restaurant. Panay pangungulit na Alondra nagpa-picture kami, kaya naubos yatang halos 1 oras kakakuha nito ng larawan namin sa loob ng restaurant. Mabuti na lamang at VIP ang table na kinuha ni Alondra. Dahil daig pa namin ang mga batang naglalaro sa camera ng cellphone na hawak niya. Alam mo, tingin ko may amnesia ka. Bigla ay sabi ni Alondra. Paano? I mean, bakit nasabi mo yan? Tanong ko habang naglulumikot ang mga mata. Hindi ko alam, pero hindi ako komportable sa lugar na to. Maging sa turn na ng usapan na binabanggit ni Alondra. Bukod sa pagiging doktor, ay nag-aral din ako tungkol sa ugali at karakter ng isang tao. Masasabi ko na parang may dual personality na basta na lamang lumalabas ng hindi mo namamalayan. For example, think of what happened kanina nang pumili ka ng kakainin mo. Alam ko na wala yun sa menu na hawak at tinitingnan mo dahil nasa top list yun na may separate na listahan. Think more about it, Lucas. Dahil baka may nakalimutan ka talaga ng bahagi ng pagkatao mo. Nag-isip ako matapos pakinggan ang sinabi ni Alondra. Naguguluhan ako. Pero sa ngayon ay nakumbinsi na niya ako na totoo nga na may nakalimutan akong bahagi ng nakaraan ko. Nakasakay na kami sa sakyan ni Alondra, pero hindi pa rin mawala sa isipan ko at napag-usapan namin. Sobra ako naguguluhan, lalo na't alam kong simula na buo ang memorya na meron ako, pero magbago ang lahat simula na makilala ko sa Alondra. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.